Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's update lang tayo tungkol kay Sara Duterte. Ito mga kababayan, alam nyo ba na dahil po dito sa ginawa ni Sara Duterte, yung kanyang mga lately, yung kanyang mga pinaggagawa, yung kanyang pinagsasabi sa social media, hanggang ngayon mga kababayan, yung kanyang mga rant. Dahil dyan, napapansin ko na unti-unting nag-aalisan yung kanyang mga kampe doon sa grupo nila. Mga kababayan, na kapansin-pansin na umaalis paunti-unti yung mga kampe nila. Yung mga halatang-halata na pabor sa kanila o kampi sa kanila. Ngayon medyo dumidistansya na. Mga kababayan, dumidistansya na sila. Dahil sa pinaggagawa nito ni Sara Duterte. At ito may nakita ko kani-kanina lang ito mga kababayan. Pagkatapos po magsalita ni Speaker of the House Martin Romualdez, meron po nangyaring photo opportunity. Ito mga kababayan, ito pakita ko sa inyo yung litratong ito. Ito po. Ayan. Itong litrato na to, nandyan po si former President at Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. Yan mga kababayan. At kasama niya dyan yung mga kongresista na nagbigay ng suporta kay Martin Romualdez. Kasi nagsalita po si Martin Romualdez. At after magsalita ni Martin Romualdez, nagsalita din po yung mga kongresista. At sila ay nagpahayag ng suporta. After po nun, ito may photo opportunity. At nakagulat mga kababayan na makita rito si Gloria Macapagal Arroyo. Yan mga kababayan. Ito pong anong kulay ba to? Green? Green ba to o black? Yan mga kababayan. Kasi alam naman natin si Gloria Macapagal Arroyo ay taga-suporta ng mga Duterte. Alam naman natin na nung mga hearing dyan sa Quadcom ay kitang-kita na talagang sinusuportahan niya si Sara Duterte. Pero this time, ito, naka-thumbs up pa si Gloria Macapagal Arroyo. Lahat po sila halos naka-thumbs up dito kay Martin Romualdez. So yun mga kababayan yung nangyayari. Ito, basahin ko lang yung caption guys para makita natin. Sabi rito, report ng GMA News, former President and Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo together with other Solons, mga kababayan, puts up a thumbs up sign in an impromptu photo opportunity after House Speaker Martin Romualdez addressed the chamber answering Vice President Sara Duterte's threats and allegations. Ayan mga kababayan. So after nung magsalita si Speaker, nagsalita din yung ilang mga kongresista na nagpahayag kasama doon si Erwin Tulfo. Nagsalita rin si Erwin Tulfo at kung sino-sino pa. Eto, merong picture. Eto mga kababayan. So halos lahat mga kababayan. Yan halos lahat ng kongresista ay sumusuporta kay Speaker of the House Martin Romualdez. Okay. Ngayon, sino-sino pa? Ang dami ko napansin mga kababayan. Ito sa House of Representatives, walang problema kasi alam naman natin na talagang halos lahat dito, mabibilang mo lang ang kampi kay Sara Duterte. Ito pa, nabawasan pa dahil nga si Gloria Macapagal Arroyo ay mukhang kumampi na sa mga Romualdez. So nandito si Sandro Marcos, si Martin Romualdez at yung kanilang mga kaalyado. At nandiyan si Gloria Macapagal Arroyo. So ayun mga kababayan. At isa pa napansin ko si Jingo Estrada. Si Jingo Estrada, pasimple lang yan pero Duterte supporter yan. Pero itong mga nangyari daw mga kababayan, nabasa ko kanina. Sabi ni Jingo Estrada, yung sa budget, pagdating sa budget ng Office of the Vice President,
medyo hindi na niya ipaglalaban. Kasi sinabi niya na kinakailangan tumaas o mabigyan ng mas mataas na budget ang Office of the Vice President. Kasi nga mga kababayan, from 2 ilang billion ba yun? Binawasan, ginawang 700 million na lang. So maraming usapan na pagdating daw sa Senate, pipilitin nila, pag sa plenary sa debate, pipilitin nilang itaas pa para makapagtrabaho daw ng maayos ang Vice Presidente. Pero dahil sa nangyari, mukhang hindi na ata niya ipaglalaban at hayaan na lang niya majority magsalita o magdesisyon kung hanggang saan lang ang budget ng Office of the Vice President. So nabawasan na sila ng Jinggoy Estrada. Isa pa mga kababayan na narinig ko nagsalita na rin. Etong si Pimentel. Si Coco Pimentel. Kung sabi ni Coco Pimentel, sigurado na maapektuhan ang budget ng Office of the Vice President dahil nga sa ginawa at nangyayari ngayon dito kay Vice President Sara Duterte. So, ibig sabihin nun mga kababayan, malamang marami sa mga mambabatas natin dyan po sa Kongreso, dyan po sa House of Representatives at sa Senado, ang dismayado at hindi nila nagustuhan ang pinaggagawa ni Sara Duterte. At malamang at sa malamang mga kababayan, yung kanyang budget for 2025 na 700 million malabo nga tumaas yan. Malabo na yan mangyari at baka mangyari pa nga dito ay mas lalo pang bumaba. Baka nga hindi na mabigyan ng budget o bibigyan man ng budget para dun lang sa mga taong nagtatrabaho dyan sa Office of the Vice President. So yan mga kababayan, yan po yung ganap. Yan po yung nakikita natin sa mga nangyayari sa mga senaryong nangyayari dito po sa ginawa ni Sara Duterte at sa mga pinagsasabi ni Sara Duterte. Apektado po lahat mga kababayan. At dahil sobrang tigas, nagmamatigas talaga siya eh. Talagang pinanindigan na niya yung kanyang ginagawa. Mukhang hindi na rin basta tatahimik na lang ang Marcos administration. Sabi nga ni Presidente Marcos, papalagan niya. Papalagan na niya itong ginawa ni Sara at si Martin Romales ganun din, nagsalita na rin. Sabi naman ni Vice President Sara Duterte, kung papalagan niya, mas papalag daw itong ating Vice Presidente. So, wala na, magulo na itong ating bansa. Ito si former President Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo mukhang nagdadalawang isip na rin at mukhang aalis na dito kay Sara Duterte kasi mahirap kumampi sa hindi mo alam kung anong takbo ng isip. Mahirap kumampi sa isang tao na ganyan na hindi mo kayang kontrolin. Mga kababayan, sa tingin ko kahit mismong tatay niya, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi na siya kayang kontrolin. Inamin naman ni President Duterte. Matigas ang ulo na ito ni Sara Duterte at hindi niya kayang kontrolin. At lumalabas nga mga kababayan, mas ibang klase talaga. Kung si Duterte nabibisit kayo dahil sa ugali, mas matindi pala ugali nito ni Sara Duterte. Ayan po yung nakikita natin sa ngayon. Kaya, ayan mga kababayan yung update natin. Unti-unti pong nag-aalisan yung mga kakampi ni Sara Duterte. At apektado talaga yung kanilang mga grupo, yung mga kanilang mga kaalyado. At mukhang unti-unting nag-aalisa na. Hindi ko alam kung anong dahilan, pero para sa akin kasi, ang hirap ipagtanggol yung ganito. Mga kababayan, napakahirap ipagtanggol yung ganitong klaseng tao. So yan mga kababayan, abangan natin, marami pa tayo makikita mga kaalyado nila
o kung hindi man yung talaga nagpapakita ng suporta katulad ni Bato at ni Bongo, meron kasi yan tahimik lang pero sumusuporta sa Duterte mukhang na rin, mukhang hihiwalay na dito sa mga Duterte. At ito, bilang pagtatapos mga kababayan, Balitang Maynila po tayo, Balitang Maynila. Ito, agarang nagtungo si Mayor Hani Lacuna Pangan at si Vice Mayor Yul Serbo sa mga nasunugan sa Isla Puting Bato at Dos Castilla sa Tondo sa Sampaloc ngayong Lunes kanina mga kababayan. Ito po yung mga litrato nang dumalaw si Mayor Hani Lacuna dyan po sa nasunugan sa Isla Puting Bato. Yung mga ingat po kayo mga kababayan, lalong-lalo na yun nandyan sa mga dikit-dikit na bahay at mga light materials pa ang gamit. Ingat-ingat po kayo kasi madali po, sobrang init ng panahon. Sabi nga nila, baling manakawan ka na, huwag ka lang masunugan. Pero mas maganda, huwag ka ring manakawan. Diba? Napakahirap po mga kababayan ng ganyan. Nangyari, dinalaw sila ni Mayor Hani Lacuna. Yan. At alam ko, mayroon silang tulong na ibinigay sa mga biktima na salanta o naapektuhan ng sunog yan po sa Isla Puting Bato. Yan mga kababayan yung pagdalaw ni Mayora Hani Lacuna. Po ginagawa ngayon ni Mayora, puro paglilingkod, hindi muna politika. Unahin mo yung politika, may trabaho ka pa, kaya unahin mo na yung paglilingkod sa bayan, tsaka na yung politika. Kasi unang-una, politika nandiyan lang naman diba? At alam ko naman, marami pa rin mga batang Maynila ang sumusuporta kay Mayor Hani Lacuna. Yung iba kasi, social media lang yan. Pero pagdating sa ground, dito po sa Maynila, malamang mas marami pa rin, majority ang sumusuporta sa incumbent mayor, kay Mayor Hani Lacuna at kay Vice Mayor Yul Serbo. Ayan mga kababayan, pumunta po sila at ito, nasunugan pala halos 2,000 At namigay po sila ng tulong sandali lang at tingnan ko nga ano ba yung namigay po sila ng mga nasa na ba yan? Hindi ko na ata hindi. Ito, sandali lang guys Ito. Ang tulong na ibinigay ay yung nagbigay sila ng mga portalets, partition, at may mga medical team na pinadala rin sa Delpan Evacuation Center. So pansamantala doon muna itinira yung mga nasunugan. Yan, at ayon kay Mayor Hani Lacuna, patuloy sila magbabantay at magbibigay ng suporta sa mga nangangailangan. Yan, sabi ni Mayor, magsama-sama po tayo sa pagdarasal para sa kaligtasan at mabilis sa pagbangon ng lahat. So yan mga kababayan, kaya lagi kong pinapaalala sa inyo, wala pong ibang tutulong sa inyo kundi ang gobyerno ng Maynila. Kaya suportahan po natin ang gobyerno ng Maynila. Yung mga iba dyan, nanggugulo lang naman, yung iba nang buburaot lang, di ba? Mas maganda po continuous, tuloy-tuloy ang namumuno dyan sa Maynila para hindi po kayo iwanan. Baka naman na mangyari, iwanan na naman kayo. Tapos mapunta lang kayo sa mga tulonggis na DDS. Nako. Mas maganda po, doon kayo mapunta sa talagang nagmamahal sa lungsod ng Maynila. Yung talagang may pagmamahal sa tao, sa mga Manileño. Hindi po yung gagamitin lang, yung Maynila. Para sa alam nyo, para magpapogi. So yan mga kababayan, maraming salamat sa pamunuan ng lungsod ng Maynila sa mabilis na pagtugon sa pangangailangan ng mga nasunugan. At so yun lang po, update natin. At diyan naman po sa mga ginagawa ni Sara Duterte, hindi po maganda ang epekto. Hindi po maganda ang epekto nung nangyari. At nakasama po ito kay Sara Duterte sa totoo lang. Alright, so yun lang mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Ito sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.